Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong dalawang senador. Kasi ito pong dalawang senador na to ay pareho pong gustong mag-imbestiga, mag-hearing sa Senado. Ito na naman sila, puro hearing kasi naka-recess no? Itong isang senador mukhang may katuturan yung gagawing hearing. Pero yung isang senador, mukhang may pinoprotektahan lang na amo nila. Di ba? Makikita nyo yung contrast, ano? Pero, bago natin simulan yon, meron lang po akong isang article na ipapakita sa inyo na kung saan mukhang yung bagong PNP chief na si PNP Chief Marbil, siyempre, pasikat muna yan. No? Meron siyang gustong gawin para sa mga kapulisan, no? Ipinag-uutos niya. Pero bago po tayo magsimula o magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang mga blessings, doon po sa mga katuwang natin sa ating video premiere sa chat box, at ganun din po sa pasulpot-sulpot na ating live streaming. At shout out po sa lahat ng ating OFWs, at patuloy po nating ipagdasal ang ating bansa at ang ating Pangulo na ngayon ay lalong malalagay sa mga kamay ng mga demonyo. Kasi nag-resign po yung kanyang DepEd at co-vice chair ng NTF-ELCAC. Di po ba? Ayun, sakit nun. Okay, so eto po, unahin lang natin to, singit lang ito. Sa politiko, wag puro tambay. Marbil orders cops to step up patrol ops. Yan, tama po yan. Para naman hindi kayo maging pributod. Yung literal na pributod, Di ba, Kay? Ikaw, Kay, di ka pa sumasagot dun sa tanong ko sa'yo, ano ang pributod, ha? Okay? Ito po sabi ni Chief Marbil. Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil has ordered, pinag-utos na, a nationwide intensification of patrol operations across all regional, provincial, city, and municipal police stations as part of ongoing efforts to make Filipino communities safer. Para naman makapaglakad-lakad kayo, no? Lumit-liit ang inyong mga taba sa katawan, hindi kayo magmukhang pributod. In a statement, Marbil said part of the directive is for 85% of all police personnel to be actively engaged in field duties, significantly reducing the number of officers assigned to office work. Correct. Kasi daw po, Chief, mainit. Masusunog ang aming mga gluta na mga kutis. Mas gusto namin dito sa loob. May electric pan at aircon. Maganda yan. Police visibility para po sa deterrence ng crime. Lalo na yung mga exchanging ng mga pinagbabawal na gamot. Ayan, bentahan. Eto pa po, sabi ni Chief Marbil, kudo sa'yo, Chief Marbil. Sige, saludo po, sir. Tama po yan. Para naman yung mga taba-taba nila, papagpawisan sila. Pero ingat po kayo sa mga, alam nyo na, yung mga masasamang elemento. Quote, this increased deployment of PNP personnel for patrolling is crucial in safeguarding community well-being. We are committed to making our communities safer by ensuring a strong police presence in public space. This initiative is designed to not only prevent crimes, but also to build trust and rapport with the communities we serve. Correct. Wag naman kayong palalo dyan, ano? Eto pa po. The key elements of the directive includes foot and motorcycle patrols. Pero ingat-ingat kayo, Malay nyo, may yung mga gun for hire, mga ganon, no? Oplan Galugad and Oplan Sita, meant to enhance visibility and ensure rapid response across the country. Correct? The initiative is in line with the instruction of DILG Secretary Benhar Abalos. Under the directive, officers will conduct regular foot patrols in urban centers, residential areas, and other high-traffic locations to maintain a visible presence and engage directly with community members. With rapid response motorcycle units will patrol key areas to ensure
swift mobility, and the ability to quickly respond to incidents and emergency. Meanwhile, Oplan Galugad, kailangan barang mali yata yung term, galugad. Operations will focus on thorough searches and inspection in designated areas, particularly those known for high crime rates, to disrupt and dismantle criminal activities, while Oplan Sita will involve systematic checkpoints and routine stops to check for legal compliance and prevent movement of contraband and illegal items. Correct. Our goal is to protect and serve the public with integrity and dedication. We must work hand in hand with our communities to create an environment where everyone feels safe and secure. Pero naman, Chief Marbil, pakisabi rin sa mga pulis mo na wag oplan, tanim. Baka naman may Oplan Galugad, Sita, tapos tanim. Mahirap naman yon. Paano kayo magkakaroon ng better rapport sa ating community kung merong iba sa inyo na mga bad apples nagtatanim? Baka naman gustong magtanim, di magtrabaho na lang magsaka. Di ba? Yun lang po ang pakiusap, Chief Marbil, ha? Huwag naman kayo mag-Oplan tanim. Di ba? Alam nyo na yung sinasabi natin. Okay? So, labas po tayo dyan, mga kababayan. Punta na tayo dito sa ating mga mambabatas na gustong mag-imbestiga. Separate investigation po ito. Kung makakalamang tiyan ko, ay tiyan, gutom na ako. Sana yung ramen? Luto mo na. Di ba? Okay? Nakita nyo na ba yung address ko? Ate Beth M, nakita mo na ba? Ikaw dyan, Suset, baka gusto mo ring sumali. Pero, ang bibigay sa akin, Lucky Me. Ay, Lucky Me ako dun, Gusto ko yung ramen ni Ai-chan, galing Japan. Ai-chan, sa December, dapat 2 box na yan, papadala mo sa akin. Ate Beth, sabi mo nga yan kay Ai-chan. Ito po, sa Manila Bulletin. Tulpo, Senate probe into unused, hindi nagamit, 3.78 billion pesos Dalian trains at MRT 3 depot. Nandun lang sila, pinapakalawang, pinalalagyan ng spider web. Baka mamaya tulugan na yan ng mga homeless. Useless, unused. Magkano halaga? 3.7 billion. Kailan nangyari ito? Kailan nabili ito? Mga kababayan. As the newly installed chairperson, newly installed pala siya, of the Senate Committee on Public Services, Tulfo visited the MRT3 depot in North Avenue, QC on Tuesday. Inspect the sets of Dalian trains procured by the Philippine government to expand the operations of MRT which remain unused. Kailan nabili itong mga Dalian trains na ito? Due to unresolved incompatibility issues with the rail system. Bakit kayo bumili ng train na incompatible pala sa mga relays? Ay, ang tanga naman yan. That's a waste of money. Bakit hindi ibalik yan? Ba't hindi i-fix nung manufacturer? Quote, nakatiwangwang lang at nababalot na ng alikabok ang ilan. 48 putik, ang dami. No? 48 Dalian trains. Sino may gawa? Nagawa ng China. Tragis kayo. China! Na nagkakahalaga ng 3.7 billion pesos simula noong ito ay ma-deliver noong 2017. Sino to? Duterte o si Panot? Di ba? Kailan pinocure ito? Isipin ninyo. Mayroon ng mga nakasuhan sa ombudsman dahil dito pero na-dismiss lamang ang mga kaso nila. Kaya dapat ay magsampa ng kakaibang criminal case kaysa sa dati nang na-file para may iwasan ng double jeopardy. Naku, paano ko to? Tulfo said in a statement that he found out that the administration of the late kay Panot
was aware from the beginning that the specification of Dalian wagons were not compatible and non-compliant with our MRT system, but still insisted on continuing contract and something. Hahay. Anong mangyayari dito? Wala na si Panot. Di ba? At kung sakali mang piliting gamitin at patakbuhin ng ating gobyerno ang mga Dalian trains, kailangan sumuka muli ang pamalan ng panibagong limpak-limpak na pera na magkakalaga sa 2 bilyong piso kada taon para lang sa maintenance. So you will spend 2 billion pesos para lang sa maintenance itong mga tao? Ay wala na. Ang gawin nyo na lang dyan, pwede bang ibalik yan sa China? Bakit binili ni Panot yan? Kasuhan nyo yan, bakit na-dismiss? Kailan na-dismiss yan? Anong nakita ng ombudsman, bakit dinismiss? Diba? Hindi mo magamit? Ano gawin? Ano dapat gawin? Tunawin na lang. Para baka magawa pang mga bakal-bakal. Anak ng puti ko. Instead of spending huge amounts for the maintenance of defective trains, Tulfo suggested that the DOTR renegotiate the contract so that these trains can be returned and the amount of money spent be refunded. Correct. Tama nga naman. Bakit hindi ginawa ito ng Duterte administration? Bakit hindi nyo sinubukang ibalik since friends naman sila ng China? Diba? Ano, Digong? Bakit hindi mo ginawa yon? Bakit ngayon pa, sinasabi pa ni Tulfo, ba anong ginawa ninyo? Oh, di ba? Kung matuwid naman pala, bakit hindi nyo sinabing, oy, ibalik nyo to, iripan nyo na lang kami, maski nasabi nyo lang na 50-50 na lang, para may maibalik lang na pera. Bilyon eh. Pirin nyo yon? Kasuhan mo yan, Rapi Tulfo. Sino dapat dyan ang makasuhan? Puta. Kita nyo yung waste of money? Made in China. Ay, nako. Mga kababayan. Made in China, hindi nagamit. Putik na yan, oh. Oh, ito pa. Ito naman, kung si Tulfo, no, mag-iimbestiga ng tama. Tama yun kasi corruption yun eh. Oh, ito naman, protector ng China. Oh. Halatang-halata mga kababayan. Senate inquiry on US military's anti-vax campaign versus China SOT. Ayan po yung balita sa Manila Bulletin. Ha? Senator Amy Marcos, ayon, basta pagdating sa US, Amy, dakdak. Pero pagdating sa aggression ng China sa West Philippine Sea, na mas nakikita mo naman, may ebidensya ng aggression, bullying, harassment, tahimik, tamilmil si Tambalina. Pero pagdating dito, na isang isiniwalat lang dun sa routers o whatever, iimbestigahan niya. Di ba? Oh, ang galing. Galit sa Amerika to eh. Di ba? Has filed as a resolution. May Senate resolution na siya. O, di ba? Ang dami na nitong Senate resolution against United States. O, yun na lang daw flying elephant. Noon sa NAIA, may resolution na siya. Yun daw dumating daw na mga US personnel na walang pahintulot, may Senate resolution. Ano nangyari sa mga Senate resolution niya? Ano nangyari? Anong aksyon ang ginawa ng Senado? Wala. Oh, an inquiry in aid of legislation. What kind of legislation? Ba't ikaw ang nagfa-file? Bakit hindi ang China ang mag-file ng kaso dyan sa US legislation? Bakit ikaw pa ang gagawa ng aid of legislation? Di ba? Into the alleged anti-vaccine propaganda by the United States military during the COVID-19 pandemic. Kita mo yan. Bakit hindi mo ginawa to during that time? Bakit ngayon lang? Oh, in a Senate Resolution number 1052, Marcos directed the Senate Foreign Relations Committee to conduct the inquiry. Bakit hindi ka mag-conduct ng Chinese bullying dun sa West Philippine Sea? Paulit-ulit, ito oh. Tagal ng report nito. Ngayon ka lang gagawa ng Senate resolution. Ngayon mo lang gustong imbestigahan. Wow! Ang galing! Kitang-kita naman. Tapos na to eh. Diba? She said that the reported anti-vax and misinformation campaigns gravely threaten national security issues and public. Wow! Gali oh. Di sana noon pa to. Nung kasagsagan ng issue na yan. Ibig sabihin, hindi ka rin nagbabasa ng balita. Kailan ba inireport ito ng Reuters?
O, di ba? Anong inatupag mo nun habang tinutusok yung Sinovac sa ating mga kababayan? Ano? Di ba? Propaganda war yan eh. O, ano gusto mo? Paano mo papanagutin dyan ng US military? Paalisin mo ang EDCA? Good luck sa'yo. Di ba? Halatang halata naman mga kababayan eh, na pro-China si Gaga eh. Biruin mo, papa-open mo lang ang sa bagay, siya ang naandyan. O, ano gagawin mo? Sino papatawag mo? Good luck. Grabe oh. Antindi ni Jaime Marcos, mga kababayan. Yun lang nabasa niya lang sa Reuters. O, diba? 4 years after, sa akagagawa, dapat nung kasagsagan ng balita na yan. Diba? Paano mo papatunayan yan? Good luck sa'yo. Kitang-kita naman ang bias mo sa ang kampe mo sa China. Pagdating sa China, pasok sa banga kaagad, meron kaagad Senate resolution in aid of legislation. Come on! Pero yung bullying ng China sa ating mga mangingisda, sa ating Rory mission, wala kang masabi? Wala ka man lang Senate resolution, hindi mo patawag ang mga ambassadors nila? Hala to, mga kababayan. Walang silbi. Yang Senate inquiry mo, walang mangyari dyan. Diba? Anong klaseng senadora ito? Wala. Anong klaseng Marcos ito? Iba pala utak. Diba? O kayo po mga kababayan, po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.